Mga ka-confess, naniniwala ba kayo na ang puso ay may sariling radar na madalas ay sira ang GPS? Minsan, kahit gaano tayo kaingat sa pagpili, tila tinutulak pa rin tayo ng tadhana sa direksyong hindi natin inaasahan. Akala natin, alam na natin ang lahat, pero sa huli, sarili pa rin pala nating desisyon ang magpapatunay kung gaano tayo kadesperado sa pag-ibig. Handa na ba kayong malunod sa isang kwentong puno ng pagsisisi pero puno rin ng matatamis na pagkakamali? Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Amarilis. Isang gabi, habang nakadungaw ako sa bintana ng aming apartment, dito sa tapat ng sikat na palengke sa Silang, Cavite, hindi ko mapigilang mapaisip kung nasaan na nga ba ang hustisya sa mundo ng pag-ibig. Malamig ang simoy ng hangin dahil malapit na kami sa Tagaytay, pero ang dibdib ko, tila nagbabaga sa halo-halong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakararaan. Ako yung tipo ng babae na laging safe, maingat sa kilos, mapili sa kaibigan, at higit sa lahat, pihikan sa lalaki. Lumaki ako sa isang pamilyang medyo strikto. Ang tatay kong si Mang Teodoro ay isang retiradong sundalo, habang ang nanay ko namang si Aling Perlita ay isang huwarang housewife na walang ibang ginawa kundi bantayan ang bawat galaw ko. Noong mga panahong iyon, marami ang umaaligid sa akin. Nandyan si Leandro, isang arkitekto na kababata ko. Gwapo si Leandro, matangkad, at higit sa lahat, botong-boto sa kanya ang mga magulang ko. Tuwing linggo, hindi nawawala ang dala niyang kakanin o kaya ay prutas galing sa taniman ng kanilang pamilya sa Indang. Amarilis, bakit hindi mo subukang bigyan ng pagkakataon si Leandro? Madalas nahirit sa akin ang kapatid kong si Bernadette habang naglalaba kami sa likod bahay. Biruin mo, stable na ang trabaho, mabait, at higit sa lahat, hindi ka mahihirapan sa kanya. Ngumingiti lang ako noon. Totoo naman ang sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, parang may kulang. Parang masyadong perfect si Leandro na nauuwi na sa pagiging boring. Gusto ko ng excitement. Gusto ko ng isang bagay na magpapatibok ng puso ko nang hindi ko inaasahan. Isang hapon, inanyayahan ako ng katrabaho kong si Jovelyn na pumunta sa isang simpleng pagtitipon sa Lucena City. Birthday daw ng pinsan niyang si Roderick. Dahil kailangan ko rin ng break mula sa nakakasakal na routine ko sa opisina sa Makati, pumayag ako. Sige, basta maaga tayong uuwi ha. Alam mo naman si Tatay Teodoro, baka ilakot ako sa bahay. Biro ko kay Jovelyn habang nag-aayos kami ng gamit. Pagdating namin sa Lucena, sinalubong kami ng tawanan at amoy ng inihaw na bangus. Doon ko unang nakilala ang barkada ni Roderick. Kabilang narito ang isang lalaking nakaupo lang sa sulok, may hawak na gitara at tila walang pakialam sa ingay sa paligid. Siya si Cyprian. Hindi siya ang tipikal na lalaking magugustuhan ko. May iilang tattoo siya sa braso, medyo magulo ang buhok, at ang suot niyang t-shirt ay kupas na. Pero nang magtama ang mga mata namin, parang may kuryenteng dumaloy sa likod ko. Ibang-iba siya sa malinis at plansadong si Leandro. Huwag mong masyadong titigan, Amarilis. Bad boy yan. Bulong sa akin ni Maricel, isa pang kaibigan namin na kasama rin sa party. Marami nang pinaiyak na babae yan dito sa Quezon. Pero imbis na matakot, mas lalo akong na-curious. Bakit sa dinami-dami ng tao sa paligid? Ang tingin ko,
ay nakapako lang sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang tumugtog si Cyprian. Ang boses niya ay malat. Ramdam mo ang emosyon sa bawat liriko. Kumanta siya ng isang lumang kanta na paborito rin ng lola kong si Luz Viminda. Habang kumakanta siya, napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi iyon ang tingin na mapang-asar. Tingin yon na parang binabasa ang buong pagkatao ko. Pagkatapos ng kanta, lumapit siya sa pwesto namin ni Jovelyn. "Hi, hindi kita madalas makita rito. Taga saan ka?" Tanong ni Cyprian sa akin. Ang boses niya ay malalim. Parang humahaplos sa pandinig ko. "Taga Cavite ako. Isinama lang ako rito ni Jovelyn." Sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. "Ah, Cavite. Malayo-layo rin. Ako si Cyprian. At ikaw? Ikaw ang babaeng mukhang hindi dapat naririto sa gulo ng party na to?" Sabi niya sabay ngiti ng bahagya. Doon nagsimula ang mahabang gabi ng kwentuhan. Nalaman ko na si Cyprian pala ay isang freelance graphic artist na mahilig mag-travel. Madalas siyang mapunta sa Sorsogon o kaya ay sa Balatok para kumuha ng inspirasyon sa kanyang mga sining. Hindi siya yung lalaking may planado na buhay tulad ni Leandro. Siya yung lalaking nabubuhay para sa kasalukuyan. Noong gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman kay Leandro sa loob ng 5 taon naming pagkakaibigan. Ang panganib. Pero ito yung uri ng panganib na nakakaakit. Kinabukasan, pagbalik ko sa aming bahay sa Silang, hinanap agad ako ni Leandro. May dala siyang ensaymada galing sa isang sikat na bakery sa Alfonso. "Amarilis, kumusta ang lakad niyo? Hinahanap ka rin ni Tito Gardo. Baka raw gusto mong sumama sa amin mamayang hapon sa farm." Sabi ni Leandro habang nakangiti ng tapat. "Salamat, Leandro. Pero medyo pagod ako sa biyahe eh." "Baka sa susunod na lang," matipid kong sagot. Napansin ni Leandro ang pagbabago sa tono ko. "May problema ba? Mukhang malalim ang iniisip mo." "Wala. Puyat lang," pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, ang iniisip ko ay ang huling sinabi ni Cyprian bago kami umalis ng Lucena. "Hihintayin ko ang muling pagpunta mo rito, Amarilis. O baka naman ako ang dapat pumunta sa inyo?" Lumipas ang mga araw at naging madalas ang pagpapalitan namin ng message ni Cyprian sa Messenger. Sa bawat chat niya, unti-unti kong nakikilala ang isang panig ng buhay na hindi ko alam na nag-e-exist. Kinukwento niya ang mga simpleng bagay, ang paglubog ng araw sa Gumaka, ang lasa ng kape sa isang maliit na stall sa Tayabas, at ang mga pangarap niyang hindi maintindihan ng karaniwang tao. Habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging malapit. Dumating sa punto na kahit nasa trabaho ako, siya ang iniisip ko. Minsan, nahuli ako ng manager naming si Sir Efren na nakatitig lang sa computer screen ko habang may maliit na ngiti sa mga labi. Isang Sabado, nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello? Sino to?" Tanong ko habang nagwawalis sa bakuran. Nasa tapat ako ng simbahan ng Silang. "Gusto mo bang magkape?" Boses iyon ni Cyprian. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inakala na gagawin niya talaga ang sinabi niya. Dali-dali akong nagbihis. Nagsuot lang ako ng simpleng denim dress at sandalyas. Hindi ko na pinansin ang tanong ni Nanay Perlita kung saan ako pupunta. "Diyan lang sa labas, Nay. May kukunin lang kay Rowena." Sigaw ko habang patakbong lumalabas ng gate. Pagdating ko sa tapat ng simbahan, nakita ko siya. Nakasandal sa isang lumang motorsiklo, suot ang kanyang leather jacket sa kabila ng init ng panahon. Mukha siyang ligaw na kaluluwa sa gitna ng matahimik at relihiyosong bayan ng Silang. "Bakit ka nandito?" Hingal na hingal kong tanong. "Sabi ko sa'yo, pupunta ako, di ba? Ayoko kasing puro chat lang. Gusto kitang makita sa personal, yung walang ibang taong nakapaligid." Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang shades. Dinala niya ako sa isang maliit at tago na coffee shop sa dulo ng bypass road. Doon, mas naging malalim ang usapan namin. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang pamilya, kung paano siya tinalikuran ng kanyang tatay
na si Mang Nestor dahil hindi siya sumunod sa yapak nito bilang isang pulis. Kung paano siya mag-isang nagtaguyod sa sarili niya sa pamamagitan ng pagpipinta at paggawa ng mga digital designs. Alam mo, Amaryllis, marami silang sinasabi tungkol sa akin. Nagulo lang daw ang hatid ko. Pero ang totoo, gusto ko lang naman ng taong makakaintindi sa sining ko. At sa akin? Seryosong sabi ni Cyprian habang hawak ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng babala ni na Maricel at Bernadette sa isip ko. Ang tanging nakikita ko lang ay ang isang lalaking may sugatang puso na naghahanap ng matutuluyan. At sa kasamaang palad, ang puso ko ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang hinahatid ako ni Cyprian malapit sa aming bahay, saktong nakatambay sa labas ang pinsan kong si Paolo, kasama ang mga kaibigan niyang sina Hilbert at Jason. Nakita nila kaming pabababa sa motor. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Paolo. Sino yan, Amaryllis? Hindi yan si Leandro, ah? Maangas na tanong ni Paolo habang papalapit sa amin. Kaibigan ko, Pao. Si Cyprian, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan ni Paolo si Cyprian mula ulo hanggang paa. Kaibigan, o baka naman kung sinong tambay lang yan na napulot mo sa kung saan? Alam ba ni Tito Teodoro to? Bago pa makasagot si Cyprian, hinawakan ko na ang braso niya at sininyasan siyang umalis na. Ayoko ng gulo, lalo na't alam kong mainit ang dugo ni Paolo sa mga taong hindi pasok sa standards ng pamilya namin. Umalis ka na, Cyprian. Mag-uusap na lang tayo mamaya, bulong ko. Tumango si Cyprian, pero bago siya humarurot palayo, binigyan niya si Paolo ng isang matalim na tingin na tila nagsasabing hindi siya natatakot. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong agad ako ng sermon ni Nanay Perlita. Mukhang nakarating na agad ang balita sa loob. Amaryllis, sino yung lalaking nakamotor na yun? Nakita kanina Aling Susing na bumababa sa kanto. Galit na sabi ni Nanay. Nay, kaibigan ko lang yon. Mula sa Lucena, paliwanag ko. Kaibigan? Amaryllis, ang ayos-ayos ni Leandro. Bakit ka sumasama sa mga taong mukhang walang kinabukasan? Tignan mo nga yung itsura, parang hindi naliligo. Dagdag pa ni Tatay Teodoro na kalalabas lang mula sa kusina, hawak ang kanyang paboritong dyaryo. Tay, huwag niyo namang husgahan yung tao sa itsura lang. Mabait si Cyprian, depensa ko. Mabait? Sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait. Kailangan ng tatag at direksyon sa buhay. At sa tingin ko, ang lalaking yun ay puro sakit ng ulo lang ang ibibigay sa'yo. Sabi ni Tatay, bago pumasok sa kanilang kwarto. Umakyat ako sa kwarto ko na mabigat ang loob. Binuksan ko ang messenger at nakita ko ang message ni Cyprian. Pasensya na kanina. Alam kong hindi ako tanggap ng pamilya mo. Siguro nga, tama sila. Maling tao ako para sa isang tulad mo. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha ko. Bakit ba kailangang maging ganito kahirap? Bakit kailangang husgahan ang nararamdaman ko base sa kung anong nakikita ng ibang tao? Sa mga sumunod na linggo, naging patago ang pagkikita namin ni Cyprian. Minsan sa Dasmariñas kami nagkikita, sa mga mall, kung saan alam naming walang makakakilala sa amin. Doon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Kasama ni Cyprian, hindi ko kailangang maging ang perpektong anak o ang pihikang Amaryllis. Pwede akong maging ako. Isang araw, dinala ako ni Cyprian sa isang maliit na art gallery sa Angono, Rizal. Doon, ipinakita niya sa akin ang isa sa mga gawa niya na nakadisplay. Isang painting ng isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa malayo, pero may hawak na isang pirasong bulaklak na Amaryllis. Para sa'yo yan, bulong niya sa tabi ko. Nagawa ko yan nung unang gabi pa lang nating magkita. Alam ko na noon pa lang, ikaw na yung kulay na kulang sa canvas ng buhay ko. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong kawala. Nahulog na ako ng tuluyan sa taong sinasabi ng lahat na mali. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, unti-unti ko ring nakikita
ang mga dahilan kung bakit sila nagbabala. Isang gabi, habang naglalakad kami sa Baywalk sa Manila, may biglang lumapit sa aming isang babae. Siya si Clarissa. "Cyprian, akala ko ba nasa Quezon ka pa rin?" Sabi ni Clarissa, bakas ang galit sa boses nito. Napansin ko ang biglang paninigas ni Cyprian. "Clarissa, anong ginagawa mo rito?" "Anong ginagawa ko rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito kasama ang bagong biktima mo?" Duro ni Clarissa sa akin. "Amarilis ba ang pangalan mo? Naku, miss, mag-ingat ka." Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon sa Batangas. Ang dami niyang pangako, pero sa huli, pera at emosyon ko lang ang kinuha niya bago siya biglang naglaho. Nanlaki ang mga mata ko. Tumingin ako kay Cyprian, umaasang itatangi niya ang lahat ng sinabi ng babae. Pero yumuko lang siya at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. "Totoo ba, Cyprian?" Tanong ko, nangangatog ang boses. "Amarilis, magpapaliwanag ako. Hindi ganoon ang nangyari," pilit niyang sabi. Pero hinila na siya ni Clarissa palayo habang nagsisisigaw ito. Umuwi ako noong gabing yon na parang pinipiga ang puso ko. Ito na ba yung sinasabi nila? Na ang taong pinili ko ay ang taong wawasak sa akin? Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Leandro nakausap si Tatay Teodoro sa sala. Mukhang may mahalaga silang pinag-uusapan. Pagkakita sa akin ni Leandro, agad siyang tumayo. "Amarilis, kanina pa kita hinihintay. May sasabihin sana ako sa'yo." Sabi ni Leandro, seryoso ang kanyang mukha. "Leandro, hindi ngayon ang tamang oras. Pagod ako," sabi ko, pilit na umiiwas. "Hindi, kailangan mong marinig to. Tungkol to sa taong palagi mong kinakatagpo. Si Cyprian," sabi ni Leandro. Nagulat ako. Paano nalaman ni Leandro? "Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman. Maraming nakakakita sa inyo. Pero Amarilis, hindi mo ba alam kung sino talaga siya? Nakipag-usap ako kay Sergeant Villafuerte, yung kakilala ni Tito Teodoro sa kapulisan. May record si Cyprian, Amarilis. Hindi lang siya basta artist. May kaso siya ng estafa sa San Pablo at nanloko na siya ng ilang pamilya doon. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking ipinaglaban ko sa pamilya ko, ay may madilim na nakaraan na itinago niya sa akin. Hindi totoo yan," sabi ko. Kahit sa loob-loob ko ay nagsisimula na akong magduda dahil sa eksena kanina sa Baywalk. "Totoo to, anak," singit ni Tatay Teodoro. "Kaya ka namin pinipigilan dahil ayaw naming mapunta ka sa maling landas. Tignan mo ang sarili mo ngayon, umiiyak ka dahil sa kanya. Habang si Leandro rito, handang ibigay ang lahat para sa'yo nang walang itinatago." Pumasok ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Si Cyprian ba na nagpakita sa akin ng kakaibang mundo? O ang pamilya ko at si Leandro na nagbibigay sa akin ng seguridad pero parang nakasakal sa leeg ko? Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ang sandamakmak na tawag mula kay Cyprian. Pero bago ko pa ito masagot, may nag-text sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. "Amarilis, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Cyprian at kung bakit niya ginagawa to, pumunta ka sa Calamba bukas ng umaga. Sa tapat ng lumang istasyon ng tren, hanapin mo si Tessie." Sino si Tessie? At anong kinalaman niya sa buhay ni Cyprian? Hindi ako nakatulog noong gabing yon. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martilyo na nagtatanong, bakit siya pa ang pinili mo? Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Nag-iwan lang ako ng note. Napupunta ako sa kaibigan ko sa Binan para sa isang project. Sumakay ako ng bus patungong Calamba. Bit-bit ang kaba at ang pag-asang baka nagkakamali lang sila. Pagdating ko sa lumang istasyon ng tren, nakita ko ang isang babaeng nasa mid-40s, mukhang pagod sa buhay at may bit-bit na mga paninda. Lumapit ako sa kanya. "Kayo po ba si Tessie?" Tanong ko. Tiningnan niya ako ng matagal bago tumango. "Ikaw ba yung bago ni Cyprian? Si Amarilis?" "Opo." "Bakit niyo po ako pinapunta rito?"
Huminga ng malalim si Tessie at naupo sa isang bench. Alam mo, naging mabait din sa akin si Cyprian noon. Akala ko siya na ang mag-ahon sa akin at sa anak kong si Gabriel. Pero hindi pala. Si Cyprian mahusay siyang magsalita. Mahusay siyang kumuha ng loob. Pero may isang bagay kang dapat malaman tungkol sa kanya na hindi niya kailanman aaminin sa'yo. Tinitigan ako ni Tessie sa mga mata at doon ko nakita ang halo-halong pait at awa. Amaryllis, si Cyprian. Hindi siya ang biktima ng pagkakataon gaya ng lagi niyang sinasabi. Ang totoo, may pamilya na siya sa Sariaya, Quezon. Ang asawa niyang si Lourdes at ang 3 nilang anak ay matagal na niyang iniwan para maglagalag at maghanap ng kung sino-sinong babaeng mauto niya para tustusan ang bisyo niya sa sugal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sugal? Oo. Ang pagpipinta niya, isang disguise lang yan para magmukha siyang kaaya-aya at deep. Pero ang totoo, ginagamit niya ang pera ng mga babaeng nakukuha niya para itaya sa mga illegal na karera at kasino. Kaya siya may kaso ng estafa dahil ninakaw niya ang ipon ng kapatid ko na si Roaldo para lang pambayad sa utang niya. Pagpapatuloy ni Tessie, hindi ko na napigilan ang paghagulgol sa gitna ng mataong istasyon. Ang lahat ng matatamis na salita, ang painting na ginawa niya para sa akin, ang mga kwento ng paghihirap niya, lahat pala yun ay bahagi ng isang malaking script. Sa dami ng taong nagmamahal sa akin ng tapat, sa isang huwad pa ako nahulog. Pagbalik ko sa silang, sinalubong ako ni Cyprian sa kanto, malapit sa tindahan ni Mang Domeng. Mukhang balisa siya at agad akong nilapitan. Amaryllis, saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag. Nag-aalala ako. Tigil na, Cyprian. Malamig kong sabi habang pinapahira ng luha ko. Nakilala ko na si Tessie. Alam ko na ang tungkol kay Lourdes at sa mga anak mo sa Sariaya. Alam ko na rin ang tungkol sa sugal mo. Biglang nagbago ang anyo ni Cyprian. Ang maamong mukha na dati ay puno ng pag-ibig ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin pala iba sa kanila. Masyado kang nakikinig sa sabi-sabi. Sabi-sabi? Cyprian, pamilya mo ang pinag-uusapan natin. Niloko mo ako. Sigaw ko sa kanya. Sa mundong ito, Amaryllis, kailangang maging madiskarte para mabuhay. Sagot niya bago sumakay sa kanyang motor. Salamat na lang sa mga libreng kape at sa oras mo. Masyado kang mabait para sa akin. Humaharurot siyang umalis. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada, wasak at talunan. Pag-uwi ko, nakita ko si Leandro na naghihintay sa tapat ng aming gate. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanumbat. Lumapit lang siya sa akin at iniabot ang kanyang panyo. Nandito lang ako, Amaryllis, kahit anong mangyari. Sabi niya sa pinakamahinahong boses na narinig ko. Doon ko napagtanto na kung minsan ang paghahanap natin ng excitement at kakaiba ay nagbubulag sa atin sa tunay na pag-ibig na nasa harap na natin. Pinili ko ang maling tao dahil akala ko ay doon ko matatagpuan ang sarili ko. Pero muntik ko na palang mawala ang lahat. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Amaryllis. Isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng mapusok na pag-ibig ay may magandang hantungan. Minsan, ang pinakaligtas na daan ay ang daan patungo sa mga taong matagal nang naghihintay sa atin ng tapat. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong ating pinagdaanan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, naway baunin ninyo ang aral mula sa karanasan ni Amaryllis. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo na rin po kami sa aming official Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, ako ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyong oras. Ingat po kayong lahat, mga ka-confess.